Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang Kamatayan ang huling kabanata ng panahon, at ito rin ang unang kabanata ng walang hanggan. Ang unang pagbasa sa banal na kasulatan mula sa ikalawang aklat ng Samuel, mula ika-14 na kabanata hanggang ika-15 kabanata. Isinaayos ni Joab ang pagbabalik ni Absalom. Alam ni Joab na si Haring David ay labis na nananabik kay Absalom. Kaya't ipinatawag niya ang isang matalinong babae na nakatira sa Tekoa. Nang dumating siya, sinabi niya sa kanya, "Magpanggap ka na ikaw ay nagdadalamhati. Isuot mo ang iyong mga damit sa pagdadalamhati at huwag magsuklay ng iyong buhok. Kumilos na parang babaeng matagal nang nagluluksa. Pagkatapos ay pumunta ka sa hari at sabihin sa kanya kung ano ang sasabihin ko sa iyo na sabihin." Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Joab kung ano ang sasabihin. Ang babae ay pumunta sa hari, yumukod sa lupa bilang paggalang at sinabi, "Tulungan mo ako, kamahalan." "Anong gusto mo?" tanong ng hari sa kanya. "Ako ay isang mahirap na balo, kamahalan," sagot niya. "Patay na ang asawa ko. Mayroon akong 2 anak na lalaki, kamahalan. At isang araw ay nag-away sila sa bukid, kung saan walang sino mang makapaghihiwalay sa kanila, at napatay ng isa sa kanila ang isa pa. At ngayon, kamahalan, lahat ng aking mga kamag-anak ay tumalikod sa akin, at hinihiling na ibigay ko ang aking anak sa kanila, upang siya ay mapatay nila sa pagpatay sa kanyang kapatid. Kung gagawin nila ito, may iwan akong walang anak. Sisirain nila ang aking huling pag-asa, at iiwan ang aking asawa na walang anak upang panatilihing buhay ang kanyang pangalan." "Umuwi ka na," sagot ng hari, "at ako na ang bahala sa bagay na iyon." "Kamahalan," ang sabi niya, "ano man ang gawin mo, kami ng aking pamilya ang aako sa pananagutan. Ikaw at ang maharlikang pamilya ay inosente." Sumagot ang hari, "Kung may magbanta sa iyo, dalhin mo siya sa akin, at hindi ka na niya muling gagambalain." Sinabi ng babaeng balo, "Kamahalan, manalangin ka sa Panginoon mong Diyos upang ang aking kamag-anak na may pananagutan sa paghihiganti sa pagkamatay ng aking anak ay hindi makagawa ng mas malaking kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay sa isa ko pang anak. Nangangako ako sa ngalan ng buhay na Panginoon," sagot ni David, "na ang iyong anak ay hindi masasaktan kahit kaunti." "Pakiusap, kamahalan. Hayaan mo akong magsabi ng isa pa," sabi ng babaeng balo. "Sige," sagot niya. Sinabi niya sa kanya, "Bakit ka gumawa ng ganoong kasalanan sa bayan ng Diyos? Hindi mo pinahintulutan ang iyong sariling anak na bumalik mula sa pagkatapon, at sa gayon ay hinatulan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sinabi. Mamamatay tayong lahat. Tayo ay parang tubig na natapon sa lupa na hindi na muling matipon. Kahit na ang Diyos ay hindi binubuhay muli ang mga patay, ngunit ang hari kahit paano ay makakahanap ng paraan
upang maibalik ang isang tao mula sa pagkatapon. Ngayon, kamahalan, ang dahilan kung bakit ako naparito upang makipag-usap sa iyo ay dahil sa pananakot ng mga tao sa akin. Kaya't sinabi ko sa aking sarili na magsasalita ako sa iyo sa pag-asang gagawin mo ang aking hinihiling. Akala ko ay makikinig ka sa akin at ililigtas mo ako mula sa isa na nagsisikap na patayin ang aking anak at ako, at kaya alisin kami sa lupaing ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Sinabi ko sa aking sarili na ang iyong pangako, kamahalan, ay magliligtas sa akin, dahil ang hari ay parang anghel ng Diyos at kayang makilala ang mabuti sa masama. Sumainyo nawa ang Panginoon mong Diyos. Sumagot ang hari, may itatanong ako sa iyo at dapat mong sabihin sa akin ang buong katotohanan. Magtanong ka sa akin ng kahit ano, kamahalan. Sagot niya. Si Joab ba ang naglagay sa iyo nito? Tanong niya sa kanya. Sumagot ang babaeng balo. Isinusumpa ko sa lahat ng sagrado, kamahalan, na walang paraan upang maiwasan ang pagsagot sa iyong tanong. Ang iyong opisyal na si Joab ang nagsabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin at kung ano ang sasabihin. Ngunit ginawa niya ito upang maituwid ang buong bagay na ito. Ang iyong kamahalan ay matalino gaya ng anghel ng Diyos at alam niya ang lahat ng nangyayari. Nang maglaon, sinabi ng hari kay Joab, napagpasyahan kong gawin ang gusto mo. Pumunta ka at kunin mo ang binatang si Absalom at ibalik mo siya rito. Si Joab ay nagpatira pa sa lupa sa harap ni David bilang paggalang at nagsabi, pagpalain ka ng Diyos, kamahalan. Ngayon, alam ko na nalulugod ka sa akin dahil pinagbigyan mo ang aking kahilingan. Pagkatapos ay bumangon siya at pumunta sa Gesur at dinala pabalik ng Jerusalem si Absalom. Ang hari gayon paman ay nag-utos na si Absalom ay hindi dapat manirahan sa palasyo. Ayokong makita siya, sabi ng hari. Sa gayoy tumira si Absalom sa kanyang sariling bahay at hindi humarap sa kamag-anak. Si Absalom ay nakipagkasundo kay David. Walang sino man sa Israel na tanyag sa kanyang kagwapuhan na gaya ni Absalom. Wala siyang depekto mula ulo hanggang paa. Ang kanyang buhok ay napakakapal at kailangan niyang gupitin ito minsan sa isang taon kapag ito ay masyadong mahaba at mabigat. Ito ay tumitimbang ng mga 5 libra ayon sa maharlikang pamantayan ng mga timbang. Si Absalom ay may 3 anak na lalaki at 1 anak na babae na nagngangalang Tamar, isang napakagandang babae. Nanirahan si Absalom ng 2 taon sa Jerusalem nang hindi nakita ang hari. Nang magkagayoy, kanyang ipinatawag si Joab upang hilingin sa kanya na pumunta sa hari para sa kanya. Ngunit hindi dumating si Joab. Muling ipinatawag siya ni Absalom at muling tumanggi si Joab na pumaroon. Kaya't sinabi ni Absalom sa kanyang mga lingkod, tingnan ninyo, ang bukirin ni Joab ay nasa tabi ng akin at mayroon itong tumutubo na sebada. Pumunta kayo doon at sunugin ninyo ito. Kaya't sila'y yumaon at sinunog ang bukid. Pumunta si Joab sa bahay ni Absalom at nagtanong, bakit sinunog ng iyong mga lingkod ang aking bukid? Sumagot si Absalom, sapagkat hindi ka pumunta nang ipatawag kita. Nais kong pumunta ka sa hari at tanungin siya para sa akin.
Bakit ko iniwan ang Geshur at bumalik dito? Mas mabuti pang nanatili ako doon. At nagpatuloy si Absalom. Nais kong ayusin mo na makita ko ang hari. At kung ako ay nagkasala, hayaan siyang patayin ako. Kaya't pumunta si Joab kay Haring David at sinabi sa kanya ang sinabi ni Absalom. Ipinatawag ng hari si Absalom na pumunta sa kanya at nagpatira pa sa lupa sa harap niya. Sinalubong siya ng hari ng halik. Nagplano si Absalom ng paghihimagsit. Pagkatapos nito, naganda si Absalom ng isang karawahe at mga kabayo para sa kanyang sarili at 50 lalaking alalay. Siya ay gumigising ng maaga at pupunta at tatayo sa daan sa pintuan ng lungsod. Sa tuwing may pumupunta roon na may pagtatalo na nais niyang ayusin ng hari, tatawagin siya ni Absalom at itatanong kung saan siya nanggaling. At pagkatapos sabihin sa kanya ng lalaki kung saang tribu siya nanggaling, sasabihin ni Absalom, "Tingnan mo, ang kautusan ay nasa panig mo, ngunit walang kinatawan ng hari na didinig sa iyong kaso." At idinagdag niya, "Hiling ko na sana ako ay naging isang hukom, upang sa gayoy pwede kong mabigyan ng hustisya ang sinumang may hidwaan o umaangkin na lumapit sa akin." Kapag may lumalapit kay Absalom upang yumukod sa harap niya, si Absalom ay lalapit, hahawakan siya at hahalikan siya. Ginawa ito ni Absalom sa bawat Israelita na pumupunta sa hari para sa paghatol. At sa gayon niya nakuha ang kanilang katapatan. Pagkaraan ng 4 na taon, sinabi ni Absalom kay Haring David, "Kamahalan, hayaan mo akong pumunta sa Hebron at tuparin ang pangako ko sa Panginoon. Habang naninirahan ako sa Geshur sa Syria, ipinangako ko sa Panginoon na kung ibabalik niya ako sa Jerusalem, sasambahin ko siya sa Hebron." "Humayo ka ng payapa," sabi ng hari, kaya't pumunta si Absalom sa Hebron. Ngunit nagpadala siya ng mga mensahero sa lahat ng lipi ng Israel upang sabihin, "Kapag narinig ninyo ang tunog ng mga trumpeta, sumigaw kayo. Si Absalom ay naging hari sa Hebron." May 200 mga lalaki na sa paanyaya ni Absalom ay umalis na kasama niya mula sa Jerusalem. Sumama sila na may mabuting pananampalataya, walang kamalay-malay sa pakanang ito. At habang nag-aalay siya ng mga hain, nagparating rin si Absalom sa bayan ng Gilo para kay Ahitofel, na isa sa mga tagapayo ni Haring David. Ang pakana laban sa hari ay lumakas, at ang mga tagasunod ni Absalom ay dumami. Si David ay tumakas mula sa Jerusalem. Isang mensahero ang nagulat kay David. Ang mga Israelita ay nangako ng kanilang katapatan kay Absalom. Kaya't sinabi ni David sa lahat ng kanyang mga opisyal na kasama niya sa Jerusalem, "Dapat tayong umalis kaagad kung gusto nating makatakas mula kay Absalom. Magmadali, kung hindi, malapit na siyang dumating at talunin tayo at papatayin ang lahat ng nasa lungsod." "Opo, kamahalan," sagot nila, "handa kaming gawin ang anumang sasabihin mo." Kaya't umalis ang hari kasama ang lahat ng kanyang pamilya at mga opisyal, maliban sa 10 babae na kanyang iniwan upang mangalaga sa palasyo. Habang ang hari at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay umaalis sa lungsod, sila ay huminto sa huling bahay. Ang lahat ng kanyang mga opisyal ay nakatayo sa tabi niya,
habang ang mga maharlikang tanod ay dumaan sa kanyang harapan. Dumaan din ang 600 kawal na sumunod sa kanya mula sa Gat. At sinabi ng hari kay Itay na kanilang pinuno, "Bakit ka sasama sa amin? Bumalik ka at manatili sa bagong hari. Ikaw ay isang dayuhan, isang lagalag na malayo sa iyong sariling bansa. Saglit ka lang tumira dito, kaya bakit kita hahayaang maglagalag kasama ko? Ni hindi ko alam kung saan ako pupunta. Bumalik ka at isama mo ang iyong mga kababayan at maging mabait at tapat sa iyo ang Panginoon." Ngunit sumagot si Itay, "Kamahalan, isinusumpa ko sa iyo sa pangalan ng Panginoon na lagi akong sasama sa iyo saan ka man magpunta, kahit na ito ay kamatayan." "Sige," sagot ni David, "marcha pasulong." Kaya nagpatuloy si Itay kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan at ang kanilang mga pamilya. Ang mga tao ay sumigaw ng malakas nang umalis ang mga tagasunod ni David. Tinawid ng hari ang ilog ng Kidron, kasunod ang kanyang mga tauhan, at sama-sama silang lumabas patungo sa ilang. Naroon si Sadok na saserdote at kasama niya ang mga Levita na may dala ng sagradong kaba ng tipan. Ibinaba nila ito at hindi na dinampot muli hanggang sa umalis ang lahat ng tao sa lungsod. Naroon din ang saserdoteng si Abiathar. Pagkatapos sinabi ng hari kay Sadok, "Ibalik mo sa lungsod ang kaba ng tipan. Kung ang Panginoon ay nalulugod sa akin, balang araw ay hahayaan niya akong bumalik upang makita ito at ang lugar kung saan ito nananatili. Ngunit kung hindi na siya nalulugod sa akin, sige kung gayon, hayaan siya na gawin sa akin ang nais niya." At sinabi niya kay Sadok, "Tingnan mo, isama mo ang iyong anak na si Ahimaas at ang anak ni Abiathar na si Jonathan at bumalik sa lungsod ng payapa. Samantala, maghihintay ako sa mga tawiran ng ilog sa ilang hanggang sa makatanggap ako ng balita mula sa iyo." Kaya't ibinalik ni Sadok at Abiathar ang kaba ng tipan sa Jerusalem at nanatili doon. Umakyat si David sa bundok ng mga olibo na umiiyak. Nakayapak siya at nakatakip ang ulo, tanda ng kalungkutan. Lahat ng sumunod sa kanya ay nagtakip ng kanilang mga ulo at umiyak din. Nang sabihan si David na si Ahitophel ay sumama sa paghihimagsik ni Absalom, nanalangin siya, "Pakiusap, Panginoon, gawing walang kabuluhan ang payo ni Ahitophel." Nang marating ni David ang taluktok ng burol, kung saan may isang lugar ng pagsamba, sinalubong siya ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan na si Hushai na Arkite, na may punit na damit at may alikabok sa kanyang ulo. Sinabi ni David sa kanya, "Hindi ka makakatulong sa akin kung sasama ka sa akin, ngunit matutulungan mo ako sa pamamagitan ng pagbabalik sa lungsod at pagsasabi kay Absalom na maglilingkod ka ngayon sa kanya ng tapat gaya ng paglilingkod mo sa kanyang ama, at gawin ang lahat ng iyong makakaya upang salungatin ang anumang payo ni Ahitophel." Ang mga saserdoteng sina Sadok at Abiathar ay naroroon. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng naririnig mo sa palasyo ng hari. Kasama nila ang kanilang mga anak na lalaki na sina Ahimaas at Jonathan, at maaari mo silang ipadala sa akin kasama ang lahat ng impormasyon na iyong nakalap. Kaya si Husai, ang kaibigan ni David, ay bumalik sa lungsod habang dumarating si Absalom.
Ang Salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Lucas, 17 kabanata mula unang talata hanggang 19 na talata. Kasalanan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang mga bagay na magsasadlak sa mga tao sa pagkakasala ay tiyak na mangyayari. Ngunit kakilakilabot para sa kanya na siyang dahilan upang mangyari ang mga ito. Mas mabuti pa sa kanya kung ang isang malaking pabigat na bato ay itali sa kanyang leeg at siya ay ihagis sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga paslit na ito. Kaya maging mapagbantay sa kung ano ang inyong ginagawa. Kung ang inyong kapatid ay magkasala, sawayin ninyo siya. At kung siya ay magsisi, patawarin ninyo siya. Kung siya ay magkasala laban sa inyo ng 7 beses sa isang araw, at sa tuwing siya ay lalapit sa inyo na nagsasabi, ako ay nagsisisi, dapat ninyong patawarin siya. Pananampalataya. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, palakihin mo ang aming pananampalataya. Sumagot ang Panginoon, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng mulberry na ito, bunutin ang sarili sa mga ugat at itanim mo ang iyong sarili sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Tungkulin ng isang lingkod. Ipagpalagay na ang isa sa inyo ay may isang tagapagsilbi na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa. Pagdating niya mula sa bukid, sasabihin mo ba sa kanya na magmadali at kumain ng kanyang pagkain? Siyempre hindi. Sa halip, sasabihin mo sa kanya, ihanda mo ang aking hapunan. Pagkatapos ay isuot mo ang iyong tapis at hintayin mo ako habang ako ay kumakain at umiinom. Pagkatapos ay maaari kang kumain. Ang tagapagsilbi ay hindi karapat-dapat na pasalamatan sa pagsunod sa mga utos, hindi ba? Ito ay pareho sa inyo. Kapag nagawa ninyo na ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin, kami ay mga ordinaryong lingkod, ginawa lang namin ang aming tungkulin. Pinagaling ni Jesus ang 10 lalaki. Habang si Jesus ay patungo sa Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Papasok siya sa isang nayon nang makasalubong siya ng 10 lalaki na may kinatatakutang sakit sa balat. Nakatayo sila sa di kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Nakita sila ni Jesus at sinabi sa kanila, humayo kayo at hayaang suriin kayo ng mga pari. Sa daan sila ay ginawang malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling, bumalik siya na pinupuri ang Diyos sa malakas na tinig. Nagpatira pa siya sa lupa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. Ang lalaki ay isang Samaritano. Nagsalita si Jesus, may 10 lalaki na pinagaling, nasaan ang 9? Bakit ang dayuhang ito lamang ang bumalik para magpasalamat sa Diyos? At sinabi sa kanya ni Jesus,
Bumangon ka at yumao, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. At ngayon sa ating pagninilayang mabuting balita, pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, 11 kabanata mula 8 talata hanggang 16 na talata. Ang pananampalataya ang nagpasunod kay Abraham nang tawagin siya ng Diyos na pumunta sa isang bansang ipinangako ng Diyos na ibibigay sa kanya. Umalis siya sa sariling bansa nang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sa pananampalataya, siya ay namuhay bilang dayuhan sa bansang ipinangako sa kanya ng Diyos. Siya ay nanirahan sa mga tolda tulad ni Isaac at Jacob na tumanggap ng parehong pangako mula sa Diyos. Sapagkat hinihintay ni Abraham ang lungsod na idinisenyo at itinayo ng Diyos, ang lungsod na may permanenteng pundasyon. Ang pananampalataya ang naging dahilan upang si Abraham ay maging isang ama, kahit na siya ay matanda na at si Sarah mismo ay hindi maaaring magkaanak. Nagtiwala siya sa Diyos, natutuparin ang kanyang pangako. Bagaman halos patay na si Abraham, mula sa isang lalaking ito ay nagmula ang kanyang mga inapo na kasing dami ng mga bituin sa langit, kasing dami ng hindi mabilang na mga butil ng buhangin sa dalampasigan. Ito ay sa pananampalataya, kaya ang lahat ng mga taong ito ay namatay. Hindi nila natanggap ang mga bagay na ipinangako ng Diyos. Ngunit mula sa malayo ay nakita nila ang mga ito at tinanggap nila, at hayagang inamin na sila ay mga dayuhan at mga lagalag sa lupa. Nilinaw ng mga nagsasabi ng ganyan na naghahanap sila ng sariling bansa. Hindi nila inisip ang bansang kanilang iniwan. Kung ninais nila, mayroon silang pagkakataong bumalik. Sa halip ay isang mas mabuting bansa ang kanilang inasam, ang makalangit na bansa. Kung kaya't hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawagin siya na Diyos, dahil naghanda siya ng isang lungsod para sa kanila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya kay Kristo, sa araw na ito, bago ka matulog ngayong gabi, pag-ukulan ng kaunting oras upang pagnilayan ito. Sa kababasang pagninilayang banal na ebanghelyo sa araw na ito, may panghihikayat na mensahe si Kristo. Ano ang nais niyang gawin mo? At bago ako tuluyang magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang siping ito. Malapit nang matapos ang mga panandaliang araw ng buhay. Kapag natapos ang kamatayan, ang lahat ay nakaraan. Ngunit ang buhay kay Kristo ay magpapatuloy pa rin para sa lahat ng nabuhay upang gawin ang kanyang kalooban. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit,
sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.